Kumusta? Nalalapit na tayo sa araw ng mga puso. Kaya naisipan ko munang ibahagi sa inyo ang pinakaunang childhood crush ko. Yung panahon na to wala talaga akong kaide-ideya sa nararamdaman ko kaya palagi kong kinokontra yung feelings ko sa kanya nun. Kung gusto nyo malaman kung anong sumunod na nangyari, eto na! Nangyari ito nung grade 4, unang araw ng klase. Karaniwang ginagawa ng metikuloso mong teacher, aayusin niya yung seating arrangement na para kayong figurin ng Buddha, Anghel, at pusang kumakaway na imbis pa ganon, pa ganon. Imbis na pa ganon, pa ganon? Hindi, ganon kasi yung pusa kapag naglilinis ng tenga. Bale, dito ako nakapwesto sa row 2, pinakadulo. Sa likod ko, mesa na ng guro namin. Siyempre, naninibago, tumingin-tingin ako sa paligid. At doon, nakita ko ang kabuuang itsura ng katabi ko. Bakit? Wala naman. Ayun, hindi pa kami close kaya awkward pa kami sa isa't isa. Gusto ko nang umuwi. Baka hinahanap na ako ng pamilya ko. Yun na. Doon na umusbong ang binhi ng pag-ibig ko. Tawagin na lang natin siyang Steffi. Bale, dito siya nakapwesto. Isang desk lang ang pagitan mula sa pwesto namin. Kung bakit ko siya naging crush, noong panahon na yon, palaisipan sa akin kung bakit may ganun akong nararamdaman sa kanya. Di ko may paliwanag. Pero palagay ko nagkagusto ako sa kanya nun dahil napakadesente niya tingnan. Yung blouse niya palaging may halong tina. Palaging may bimpo sa likod. Palaging plansyado ang damit hanggang uwian. Ako kasi umpisa pa lang ng klase. Lukot na uniforme ko dahil sa sobra kong ligalig. Para tuloy siyang galing sa prominenteng pamilya na ingat sa bawat kilos na gagawin niya. Akakalain mong may inalagaan siyang pangalan kaya halos hindi mo siya makitaan ng maling kilos. Ibang iba sa mga classmate namin na girls doon. Na nagcha-Chinese garter. Nagsisingalong sa kungangulan na'y puro tsokolate. Yung iba naman nakikipag-asaran sa boys. Ako nagigitara. Mukha mo nanggigitata. At least ako matapang. Hindi matibag. Ikaw, leeg mo malibag. Si Steffi kasi, andun lang sa upuan niya. Kontento na siya sa katabi niya. Sa madaling salita, mahiyain. Hindi ko talaga maintindihan tong nararamdaman ko sa kanya nun. Alam ko namang crush ko siya, pero hindi pa ako pamilyar sa ganitong pakiramdam eh. Parang nagkaroon ako ng remote control na hindi ko alam kung saan ginagamit. Wala talaga akong kaalam-alam sa konsepto ng pag-ibig, basta may something ako sa kanya. Hindi naman ako galit sa kanya, pero gusto ko siyang pagalitan. Parang gusto ko siyang awayin sa hindi malamang dahilan, at habang tumatagal, lalo ako nanggigigil sa kanya. Hanggang sa isang araw, na-realize ko, gusto ko lang na muli siyang humarap sa akin. At yon na ang dahilan kung bakit gusto ko nang pumasok araw-araw. Gusto kong pumasok hindi dahil may pangarap akong gustong sungkitin, hindi dahil gusto kong makaahon sa kahirapan, hindi dahil gusto kong patunayan sa buong mundo na magagaling ang Pilipino. Nagsipag ako pumasok, umaasa na muli kami magkatinginan ng mata sa mata ng crush ko. Eh di ayun, palagi na ako nagjigel at nagsusuklay ng maigi tuwing papasok sa paaralan. Sinasabihan ko na nanay ko na plansyahin maigi yung uniforme ko. Doon na ako natutong magplansya. Isang araw nga nung wala pang teacher sa room namin, may lumapit na tribo ng unggoy sa kinauupuan ni Steffi. Isa na ron, yung magiging kakompetensya ko pala sa puso ng iniirog ko. Charot! Eto kasing unggoy na to, sumisiksik siya sa upuan ni Steffi para magpasikat sa geng-geng niya. Itago na lang natin siya sa pangalang Rustom. Friends kami ni Rustom nung grade 2. Pero dahil sa ginawa niya, all the stuff we've been through are not a gibumbum. De, joke lang. Magkaiba kasi kami ng ugali kaya magkaiba rin kami ng mga kaibigang pinakikisamahan. Madiskarte rin itong si Rustom ha. Dati nga nung nag-short quiz kami, napansin kong may kinuha siyang lukot na papel sa ilalim ng desk nila Steffi. Tapos sinulatan niya,
Yan yan, love letter yan ha. Hindi ko tanda kung paano ko nakita yung papel niya eh. Basta ang naaalala ko, yung papel niya, ganito. Basta ganyan. Hindi eksakto yung sagot pero yung handwriting, ganyan. Eh di medyo nainis ako. Kasi parang magkasama si Rustom at Steffi sa iisang papel. At the same time, deep inside, amazed na amazed ako sa diskarte ni Rustom nung panahon na yon. Sa katunayan, parang gusto ko nga siyang gayahin dati eh. Para pagalitan ako ng teacher, tapos ipapatawag yung magulang ko, tapos masesermonan ako pag uwi ng bahay. Tapos sira na buhay ko. Anyway, nagalingan talaga ako nun dati. Pero kahit na, kalapastanganan pa rin ang ginawa niya sa binibini ko. Biro mo, sinisiksik niya yung sarili niya sa kinauupuan ni Steffi. Eh di nagdidikitan yung mga bewang nila dun. Samantalang ako, hangad ko lang naman nun. Lumingon siya sa akin. Turn around. Every now and then I get a little bit lonely and you never come around. Turn around. Nakita kong naiirita na si Steffi sa mga matching. Nung sandaling yon, naghalo-halo na yung emosyon ko. Gulong-gulo isip ko noon kung susuwayin ko ba yung dati kong kaibigan o hindi. Kahit hindi naman kami close ni Steffi, gusto ko siyang protektahan nung araw na yon. At di na rin talaga ako makatiis nun, kaya tumayo ako. Sumugod ako sa CR. Para di ko sila makita. Genius! Bosep na yan. May something talaga kay Steffi na sa kanya ko lang nararamdaman. Di naman ganito yung nararamdaman ko sa ibang mga kaklase ko. Sa kanya lang talaga. Parang may kung anong nakatagong koneksyon na meron ako sa kanya. Na sa tuwing masaya siya, sumasaya rin ako. Kapag lumalabas siya, napapalabas din ako. Kapag absent siya, parang may kulang. Eh di ayun, nalaman ko na hindi lang pala ako nagkakagusto kay Steffi. Siyempre, hindi ako papayag na maging close sila ni Rustom. Kung hindi ako ang magbibigay ligaya kay Crush, Lord, panganak mo ulit kami para wala akong kaagaw. Unti-unti ko nang nauunawaan kung ano itong nadarama ko sa kanya. Parang mulawin, ako si Agilus at si Steffi si Alwina. Kaya kailangan ko gumawa ng hakbang upang mapansin din ako ni Crush. Baka kasi maagaw siya ni Rustom sa akin, charot. Pero paano ko gagawin yun? Saan ako mag-uumpisa? Isip! Hindi pwedeng ganito na lang. Kailangan ko gumawa ng paraan para lumingon sa akin si Crush. Isip! Alam ko na. Tek, napatago ako bigla. Meron kasi sa loob ko na parang hindi tama yung ginawa ko kaya bigla na lang akong napatago nung huling segundo. Pero wala na eh. Andito na tayo. Sana na lang hindi niya malaman na ako yung nambato sa kanya. Steffi! Steffi! Binato ka niya Endon. Tek, sinumbong ako. Shh, wag. Ito siya nagtatago. Lagot na. Hehe. Kinuha ko lang yung ballpen. Ba't ka kasi nambabato ng papel? Wala ka na roon. Chinese. Simula nun, iniwasan ko na siya. Dito ko natatapusin ang kwento ng pinakaunang childhood crush ko. Maraming salamat pala sa mga nakasama natin sa channel na to na sina Jason at Kababalaghan. Kung mahilig kayo sa 3D animation, action pack, horror stories na may kilig, check out niya channel ni Kababalaghan. At tabangan nyo ang mga paparating pa naming video. Salamat! Kita-kits!